niya. Ngunit hindi ko aakalain ako pala magpapatuloy na naumpisahan nila. Anyway, kagaya po ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala niyo po si Kuya Kim? Tayo lang naman. Sino ang mas guwapo? Si Kuya Kim o si Kuya Ali? Si Ali. Hindi ko po kayo isusumbong. Huwag kayo mag-alala. Kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay isang tao na sa television bilang isang broadcast journalist. Pero bago ako magpatuloy sa aking sasabihin ngayon, gusto ko muna magsabi ng Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim na nandito ngayon. Mahal na mahal ko po kayo. Anyway, kagaya nga po ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa television bilang isang broadcast journalist. Ngunit sa totoo lang po, ang aking pangarap sa buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yun na isa katuparan, kaya ang pinangako ko sa Panginoon kung saan akong karerang dadalhin, bibit-bitin ko na lang ang puso ng misyonaryo doon. Kaya, nung ako po ay inatasan na umikot sa buong bansa para kunin ang kwento ng ating mga kapatid na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan, sila po ay aking tinayuan at dinala ko po ang kanilang mensahe sa telebisyon, nagdadasal na sila po ay mapakinggan ng gobyerno. Ngunit alam niyo po, sa totoo lang, dahil ilang beses na po akong umikot dito sa Baseco, nakita ko. Na unang-una, alam ko, mahal kayo ng iyong chairwoman Diana Espinosa, kaya swerte kayo. Ngunit, nakita ko rin. Kahit ano pala ang iiyak natin, isang kunting hiling mula sa gobyerno kung hindi po sila nakikinig sa atin. Ika nga ni Yorme, ano pa rin lahat tayo. Nakakalungkot minsan sa aking pag-ikot dito sa Baseco, marami akong nakikita ng mga senior citizens na hirap pa rin sa buhay. Ang akin lang naman, sana pinakikinggan tayo ng gobyerno para sa ganon, wala na pong nahihirapan. But anyway, bago ako sabihin sa inyo kung ano ang aking matinayong advocacy at sektor ng ating lipunan, gusto ko muna malaman. Ano po ang tawag nyo sa aking ama? Bulaklakin po ba? Mahilig siya sa bulaklaking damit, tama po ba? Alam nyo, may ugali po kasi ako na alam ng buong pamilya ko. Ako po ang bunso sa anim na magkakapatid. At alam ko na kilala niyo na marami sa kanila. Si Kim, tumapukod si Haldate at ginawang number 1 dito sa 5th District. Ang Kuya Ali ko rin. Ngunit alam po nilang lahat pag ako ay tumayo sa isang bagay, kahit pa magkampi-kampihan ang buong pamilya ko sa akin, hindi po ako natitingan at tatayo ako po kung ano ang tingin kong paniniwala ko. Eh nalaman ko kamakailan, pinagplanuhan po nila ako. Nalaman ko na gusto daw ipasuot sa akin ang floral polo shirt ng aking ama. Dahil sa nervyos ko na baka ipilit sa akin ito, inunahan ko po sila. Kaya kinabukasan, may malaking bulaklak ang aking libra. Kita nyo? Kaya kung makulay na bulaklak ang aking pinili, dahil naniniwala po ako sa pagiging inklusibo. Sabi nga ng Panginoon, lahat tayo pantay-pantay sa Kanya. Ngunit kung meron ng isang bagay na alam ko, hindi po patas ang panlaban ng lahat. Dahil mismo dito sa Baseco, marami pong sektor pa rin ang napag-iiwanan ng gobyerno. Kaya tinayuan ko po ang mga sektor na ito at pinaglakan. Ang unang sektor na ito ay ang mga senior citizens. Taas ang kamay ng mga senior citizens ngayong umaga. Hindi ko na alam na lahat pa kayo senior citizens. Pagpasok ko dito, akala ko si tatay ay binata pa. Yan ang sigagawad rin, akala ko binata pa. At akala ko si nanay ay dalagin din pa. Pero alam nyo, importante para sa akin na kayo ay inaalagaan at pinamahal. Dahil alam ko, kung wala po kayong lahat, wala po kaming lahat dito ngayon. At noong panahon, na kayo po ang malakas, kami ang mahina, kayo po nag-alaga sa amin. Kaya ngayon na kami naman ang malakas, kami naman dapat ang mag-alaga sa inyong lakas. Tinignan ko, nung panahon ni Yorme, kung pareho ba kami ng first round. At nakita ko, mahal
Napatayo si tatay. Pero naaalala niyo po ba noong panahon ni Yorme? Kumakatok ang gatas na ensure sa inyong mga bahay. Kaso nabalitaan po namin, wala na daw pong gatas na ensure at ito ay naging stick-o. At pag inyong kaarawan, kumakatok ang malaking cake. Naalala niyo po yun? Kaya ko sinabing malaki dahil nalaman ko po na naging cupcake na lang ang cake. At naaalala niyo ba na ang umpisa ng pagbibigay ng 500 na pension ay nagmula nung panahon ni Yorme? Kaya sabi ko, tama-tama, pareho tayong first love, ang aking mga nanay at tatay. Ang pangalawang sektor na aking tinayuan ay ang ating mga kapatid na may kapansanan. Mahirap po na magkaroon ng kapansanan. Dahil ako po, hindi ko alam ninyo, ngunit kami po ay nag-ampo ng 2 bata. Sanggol po sila ng kinuha namin. Isang bulag at isang man po may kondisyon na ADHD. Ngayon malaki na po sila at nakita ko, ang hirap pong mabuhay ng may kapansanan. Lalo na po senior citizen. Kaya dapat sila ay tinatayuan at tinutulungan ng gobyerno. Tinignan ko ang ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila at nakita ko, mahal na mahal niya ang mga PWDs. Alam niyo po ba, aming mga nanay at tatay, dahil kay Yorme, nagkaroon ng Job Inclusivity Act. Ang ibig sabihin, maaari pong magtrabaho ang senior citizens at PWDs. Sabi ko, mahal mo ang senior citizen, mahal mo pa ang PWD. Swak! Ang pangatlong aking tinatayuan ay kung si Yorme ay batang tondo, ako po ay batang bukid. Alam niyo po ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay lumaki po ako sa St. Andrew's Field. Alam niyo kung saan yun? Sa San Andres Bukid, Manila. Tubong Silgo po ako, tubong ika-5 distrito. Kaya kayo ang aking pamilya, kayo po ang aking bahay. Alam niyo po, noong mga panahon na yun, ako po ay maraming kaibigan ng mga mula sa Muslim community. Dahil marami po sa aming barangay, galing po sa Muslim. Muslim po sila. Kaya tinanggap ko ang kultura ng mga Muslim, minahal ko sila at tinratong bilang pamilya. Tinayuan ko pa ang kanilang kagandahan ng kultura. Tinignan ko ang ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila at nakita ko, mahal na mahal niya po kayo. Alam ko dito sa Baseco, marami tayong mga kapatid, kababayan ng Muslim. Alam niyo ba dahil kay Yorme, nagkaroon ng Islamic Cemetery at nagkaroon din ng Manila Muslim Affairs. Ngunit nalaman po namin kamakailan, ito po ay sinara ng administrasyon ngayon. Nalungkot po kami. Ang iniisip siguro nila pag sinarado ang Manila Muslim Affairs, makakalimutan ng mga Muslim si Yorme. Tingin niyo po ba, makakalimutan ng mga Muslim si Yorme? Tingin ko rin hindi. Kaya pag-upong po namin balang araw, ibabalik po namin ang Manila Muslim Affairs. Pag bumaba ako dito, makikita niyo ako. Nakikita niyo naman ako, di ba? Mahihain ako mas gusto ko katabi kayo. Ang panghuling aking tinayuan, pero bago yun, kukwento muna ako. 25 years ago, no, ako po ay nagtatapos ng kolehiyo sa La Salle University. Ang kurso ko pong kinuha ay Political Science major in Governance. Noong mga panahon na yun, ang aking ama ay alkalde ng Maynila. At sinabi niya sa akin, ikaw na ang magbabayad ng tuition fee mo. Mayor po siya. Kaya buti na lang, na-discover po ako ng Star Circle sa ABS-CBN at ginawa po nila akong working student at artista. Kilala niya ba si Heart Evangelista? Kabatch ko po yun. Si Heart Evangelista ay sikat, tama po ba ako? Si Chi Atienza hindi po sumikat. Pero okay lang. Dahil para sa akin, kaya ako dinala ng Panginoon doon para malaman ko ang kalagayan ng ating mga kapatid at din ng LGBTQ+ community. Mahirap po minsan ang buhay para sa kanila dahil meron pong diskriminasyon pagdating sa oportunidad. Dahil doon, sila po ay aking tinayuan at minahal. Tinignan ko si Yorme at nakita ko, mahal niya ang mga LGBTQ+ community. Sabi ko, pareho tayo na mga mahal. Pero hindi ko pala nasabi sa inyo, 25 years ago, no, ako po ay nag-aaral ng kolehiyo, kaya kailangan ko lang
lang sabihin na 25. Dahil akala niya yata ako ay 25 years old na. Ako po ay 43 years old na. May 3 na po akong anak at halos 20 taon na po akong may asawa. Hindi na po ako dalaga. Dalaga ako, nanay! Anyway, nung nakita ko na pala kami ni Marvel ng mahal, sabi ko, nahanap ko na yata ang soulmate ko sa public service. Dahil doon, binigay ko po ang aking matamis na sabi ko, papayag ako maging katambal mo. Ngunit, kailangan mo sagutin ang tanong ko. Sa lahat ng pwede mong kinuhang vice alcalde, ang dami kong may gusto, ang daming nag-a-apply. Tay, gusto mo ba maging vice alcalde, Leones? Yes! Tingnan mo, si tatay gusto nga eh. Lahat yata ng Manila niya gusto maging vice alcalde ni Leones. Pero dahil makulit po ako, sinabi ko, sagutin mo muna ang aking katanungan. Bakit ako? Ang sabi niya sa akin, dahil unang-una, kilala kita bata ka lang. Nakapagtapos ka ng political science major in governance. Maaari ka pumasok sa mundo ng politika, ngunit sa halip, ikaw ay naging boses ng mga kabataan. Totoo po yun. Kasi noong mga panahon na ako po'y napagtapos, pwede naman ako talagang pumasok sa mundo ng politika eh. Nakita ko ang mga nagawa ng aking ama at tinuruan po niya ako. Nakita ko ang tama, nakita ko rin yung mga pwede pa natin baguhin at pagaglahin. Ngunit imbes na pumasok sa mundo ng politika, pinili ko pong maging isang misyonaryo. Kaya nga po ako balik dito sa Paseco, kahit wala pa akong posisyon, dahil alam ko, gusto kong maging kamay ng Panginoon dito sa inyong komunidad. At noong ako'y naging ina, pinaglaban ko rin po ang boses ng mga ina. At noong ako po ay naging broadcast journalist, sinigaw ko po ang dalangin ng mga Manilenyo na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. At dahil doon, sinabi ni Yorme, yan ang rason kung bakit ikaw ang pinili ko sa susunod na administrasyon bilang katuwang ko.